So ayan guys, ito yung sinasabi ko sa inyo yung water driven fan. Ito rin yung sinasabi ko sa inyo yung What the Fuck 300. So ginagawa yan, sinasaksyon niya yung hangin pababa. Yan o. Pahigop yan, pahigop. Hi guys, again to another part ng All About Dry Dock ni The Seaman Vlogger. So ngayon guys, natapos na lahat ng tangke, nalinis na namin sa baba, di ba? Natanggalan namin ang sludge. Yun. So ngayon, i-explain ko sa inyo ngayon kung briefly kung paano nagsimula, kung paano nakakuha ng seawater, di ba? Kung paano winawash yung tank, paano pinapurging ang tank, kung ilan percent ba ng hydrocarbons volume, 'di ba? Ang tangke bago mo inject yung yung fresh air na 20.9. So tara guys, let's go. So yun guys, ayan yung panel ko dito sa cargo control room. So nakita ko tong cargo tank, ballast tank, sa deck, manifold, and pump room. Tapos yung mga controls ng cargo pump and ballast tank. So ngayon akong ginagawa, usually ang order ng tubig kung ilan is galing din sa superintendent. So binigyan niya ako ng 800 cubic meter na seawater at dito ko siya nilagay. So pupunin ko siya ng 800 cubic meter. Pag napuno ko yan, meron siyang requirement is i-flashing lahat ng line. Kunyari itong red line na to, yan for 1 hour. So cargo pump number 1 tag isang oras, 2 and 3 tag isang oras. So ibig sabihin galing dito sa slab port, diba? So magpa-flashing ako dito, daan yan. Yan. Tapos ito sa deck yan, ito sa may pump room, yan dito, yan. Tapos hanggang dito, yan. So balik dito, yan. So sarado dapat to. So red line lang. So may ganun style na kada isang oras, kunyari red line lang, blue line lang, yellow line lang every hour. At meron din ibang style na kunwari 1, 2, 2, 3, 3, 1. Parang halimbawa ganito, yun ang style ko eh. Red line, cargo pump number 1, diba, nandun, pupunta doon. Crossover ako ng blue line, tapos dito bababa. Yan. So dito, sarado syempre, dito siya ngayon, dadaan. So gano'n sa akin, 1, 2, 2, 3, 3, 1. Pero pinagawa sa akin, pure 1, pure 2, pure 3 line. So tag isang oras yan. May iba naman tag 20 minutes. So halimbawa natapos na natin ang 1 hour na yon. Gagawin naman natin is ikakaw na natin or itatank clean washing na natin yung tangke. Pwede mo rin yung natirang linya sa linyada dyan, pwede mo rin higupin ng stripping pump. Halimbawa ito, diba, bubuksan mo lang to, yan, pati to and itong mga drain na to. Then, ayan yung linya ng papuntang stripping pump. Yan, stripping pump. Tapos, dito pupunta yan. Ibabaksak mo ngayon ulit sa slab port via dito. O, kunyari, naubos mo na yung yung mga linyada, okay na lahat. So, papabukas mo yun yung spool piece ito or blind ng tank cleaning heater. Ang required sa akin na temperature is 80 degrees. So, imbis na dito siya pupunta, na cold,
dito ka pupunta ngayon sa hot. So bubuksan, may dalawang valvula dyan, bubuksan ko dyan. Tapos ito yung temperature ng cleaning heater, 80. Plus, pinapaheating sa akin, steam line coil ng 60 degrees yung slap port para mainit at talagang malinis, matanggal ang sludge ng snangis ng cargo tank. Okay, let's do line up. So from here, pupunta siya dito. Hindi siya pwede dito kasi gagamitin po itong line na to na pang inductor. So habang nag-washing ka ng ganyan, hinihigop naman dito. So ngayon dito daan mo. Ito, yan, C-line. Dito. Yan. Tapos ito, sarado to. Dito ka ngayon, dadaan. Yan. So, ito na, yung pagpunta ka dito, yan yung papuntang tank clean, papuntang kubyerta. Yung tank clean washing or crude oil washing yan. Tapos, may isa na line, ito. Dito ka na mapupunta yung inductor. Yung inductor, yung nihigop ng pinagkakaw mo. So, dito baksak. Sinong inductor, ito yung suction. So yan. Dito yan, bukas yan. Tapos ito bukas to. So ngayon, habang gaganyan ka ng tubig dito, di ba? Ito naman ang bukas, dito hihigop yan. Yan, laging pair one wings yan. So yan. Sarado to Yan. So, ito. So hinigop siya. Yan. Balik. So washing, tapos yung mga sludge nakukuha. May nakalimutan ako. Paano nga ba ako kumuha ng 800 cubic meter na tubig? By C-chest. So ito naka-spool piece to, 'di ba? Bubuksan mo 'yan, lalagay mo spool piece diyan, tapos bubuksan mo yung dalawang valvula na 'yan. From C-chest ihigop dito. Yan. Dito pupunta yan sa cargo. Yan. Dito. Hindi po pwedeng diretsuhin kasi dapat umaandar ang cargo pump. Tapos, ang suction niya dapat ay negative. Bakit? Kasi kung positive yan, bubulwak ang langis dyan. So, para ma-prevent yun, dapat negative siya, humihigop na siya, para pagbukas mo, wala lalabas sa langis, diretso higop. So, from dito, yan. Ito bubuksan mo to, diretso drop. Yan. So diyan ko nakuha yung tubig. So yan. Ang oras ng excuse me. Kawin to is around 8 hours. So 4 hours 180, 0, 180. Apat na oras sa ikot-ikot yun. Pagdating ng another 4 hours is 40, 0, 40. Ganun siya. So tagal yun, 8 hours yun. So pag natapos yun, diba? Ang gagawin mo, papatayin mo muna yung cow machine, tapos i-stripin mo siya. So dito mo siya makikita. Yan, cargo strip inductor. Yun. So dapat, pag ganyan, nandito yan sa pula, ibig sabihin, nag-suction yan, maganda suction. Ngayon, pag once na pumunta na yan sa zero, ibig sabihin, wala na nang kukuhang tubig. So ibig sabihin, okay na. Papasanda mo ngayon yun ng dry check, at for sure, ang one wings ay 0. Tapos ngayon, yung usually ang drive ko, umaabot ng ito. Umaabot ng yan, 9 to 10. Tapos yung cow machine ko, umaabot ng 9 to 10 din. So malakas yung brad, malakas sa pressure yun. Bar yun bar. So, pagkatapos ko sa 2, pwede kang by group, 4. Pero mas maganda kung Framo type. Framo type. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakit? Kasi kung natapos mo to, susunod to. Pag pinasok ng tao dito, at kung nag-group ka na ito sumunod mo, so yung gamit niya, ilipat dito. So hassle sa kanya, di ba? Pero kung dito ka, natatapos mo to, mabilis lang siyang makausog. Kasi ang daming gamit ng magde-demaking. Yung demaking machine, yung mga sodas niya, yung mga drum niya, yung mga pala niya, yung mga safety equipment, BA, EEBD, gas detector, ililipat from dito to dito. So masyadong hassle. Para maiwasan yun, dito ka na lang. By number. Yan. Tapos ngayon, halimbawa, gas tank mo, syempre, slap. Washing mo. Pag na-washing mo yan, kailangan mo sa irin to kasi i-washing mo rin to. So,
pag nasaid mo yan, di ba? Paano nga ba sa irin yan? Eh dito ka dadaan ngayon. Ito. Dun pa rin. Yan. So ang drop mo hindi dito. Dito ka mag-drop, bubuksan mo to. So pupunuin mo yan, tapos hihigupin mo rin ito, di ba? So may higop ka dito, may higop ka dito. Dalawa na 'yon. So pag naubos mo yan, prepare for cow naman. Ang mangyayari, dito ka naman dadaan. Hindi na dito kasi special dito, wala siyang ganyan. Sa kabila wala, di ba? So dito ka ngayon dadaan, diretso. Hindi na, ito sarado na to, diretso na. So ganun, ikot ulit. Di ba? So, sorry, napataas dito pala. Dito lang, yan. So yung drop mo dito, dito na. Tapos yung suction mo is dito na. Yan o. Di ba? Yan. Tapos halimbawa, di ba? So habang nagkakaw ka pala, kailangan din nagpa-purging ka. Yun yung IG mo, which is ito yun. Na nagbibigay ng less than 4% oxygen. Yan. So, para mo siya mag-gas free is kailangan yung hydrocarbons by volume is less than 2%. Usually ginagawa kong 1.8 below. So naka 1.8 below, dun muna pwedeng ilagay yung power or water driven fan para magkaroon ng oxygen. At pag nag 20.9, other gases zero like hydrocarbons, carbon monoxide, H2S. Pag zero yon, pwede nang bumabaan ang mga tao. Tapos mo na yung washing na ganyan. Siyempre magkakaroon ng, di ba? Tubig na naman yan. I-stripin mo na, gamit ka naman stripping pump. So, from here, higupin mo lahat yan. Bubuksan mo to. Tatlong drain. Yan. Yan. Tapos, trap ka ulit dun sa slap starboard. Kasi yun yung drive mo. So, nadulat ang tubig. So, ayan guys. Diyan ko ginagawa. Or ganito ko ginagawa yung tank cleaning ko. At syempre guys, bago nyo simulan yan, dapat meron kayong risk assessment, di ba? Ng pagkatatang cleaning. Meron din kayong planning of jobs, di ba? Kung anong gagawin nyo. Discuss sa toolbox yun para maging safe ang tao. And of course, yung mga PPE, helmet, gloves, coveralls, flashlight, mga gas detector yan. Kailangan yan kasi sobrang delikado ang papasok sa loob ng cargo tank. Kasi number one problema mo dyan, yung mga gas or hydrocarbons. Yan, ngayon requirement ngayon ano na eh, dapat zero. No, not like dati nung OS ako noon. Yung chipmate ko, pag chipmate ko yung pumapasok, dapat zero yung LEL, yung hydrocarbons LEL. Pero kami mga OS, AB, Bosen, maski 30, pinapababa kami. So anong feeling nun? Parang mahapdi sa mata, tapos ang hirap huminga. Kasi naman dati naman kasi nung panahon ng way back mga 2000, mga ganyan, hindi naman ganun grabe ang safety, 'di ba? So yun. Yun medyo masakit sa dibdib ganyan. Kasi may gases pa eh. Not like ngayon, require na dapat zero lahat at ang oxygen is 20.9 para safe ang tao. At syempre, nandun nga yung sabi ko sa inyo sa risk assessment at sa toolbox meeting nyo. So yan guys, natapos ko din kung how to explain or kung paano ako mag tank cleaning preparation for dry dock. So ayan guys, I hope may natutunan kayo. Any question lang, kindly drop the comments below at try natin sagutin. So ayan guys, natapos na po ang aking vlog. So if you like this vlog, kindly like and subscribe to my Facebook page, YouTube channel, and TikTok. Of course, ang name ko is The Seaman Vlogger. Then by the way, mayroon po akong isang page or channel. Ang pangalan niya po ay Tano Rider. Kung may free time kayo, baka pwede pong paki-like and subscribe na rin si Tano Rider. Actually, si Tano Rider is all about motorcycle. So doon ko lagi pinopost, syempre motorcycle vlog na. Doon ko lagi pinapakita yung aking motor na which is Ducati Multistrada V4, my dream big bike na which is dati pangarap ko lang. Nagka-canvas ako na wala namang pera, 'di ba? Pero pinag-ipunan natin at sa awa ng Diyos nakuha natin yung isang dream natin.
So yun guys, thank you very much. Tapos na vlog, di ba? So, see you on my next vlog.